Kumusta? Ano bang araw ngayon? 25. December 25. 25. December 5 pala. Alas 5:14 dito sa Bagtas, Tansa, Cavite. Bunga, Tansa, Cavite. Malis tayo doon kasi eto nga may setup na nangyayari dito. Kaya antabay kayo kasi alam nyo, malawakang setup to. Yung ginawa nila sa akin doon, sigurado may mga nakaabang na plano yung mga gagong to. Magulo doon sa Bagtas. May birthday ata doon. Yung mga bisita nila doon, mga buwisita, ang bubuwisit doon. Nakikita nila ako doon sa loob namin doon. Hindi ko alam kung anong grupo yun eh, parang iglesia o dating daan yata yung grupo. O parang iglesia o ano, parang iglesia yata. O mga putang ina. Iglesia yata yun. Sila Lydia Lucena. Sino ba yung ano na? Makalimutan ko na. Yun, basta Lydia Lucena nandun. May birthday doon. Hindi ko alam kung sino may birthday doon sa kanila. Ibang klaseng setup. Dalawa kasi yung banyo doon. Isa sa likod, isa sa harap. Ngayon, kahiga ko. Pag nakahiga ako, wala nagtatrabaho doon. Pag tumayo ako, tsaka magpupupukpok yung gago doon. Bagay, inaabangan ako doon sa likod. So may nagawa ng bahay dito nung una, hindi pa tapos. So wala sila ngayon, sila naman doon sa likod. Matinding setup ang ginagawa. Talagang may plano silang nakaabang. So nandito tayo sa bukid. May mga nakapaligid dyan. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga yan. So madami, nakasabi ko sa inyo. Ang sa pagkakawari ko, sigurado may ano to eh, yung pati yung nanay ko kasama. Kasi nga ewan ko, yung naririnig ko doon, pauwiin nga daw ako. Naku po, itong mga gagong to, kasi itong December 25, ewan ko kung ano yung pinaplano dito sa Santol. Yung kabilang pamilya ko dito sa Santol. Hindi ko alam kung kasama sila sa nagpaplano ng mga yan. Hindi ko alam ha. Sana wag silang makikialam dito o wag silang papasok dito. Dahil alam nyo, napakatagal ng panahon na kinalimutan ko na. Kumbaga nandun na ako sa kung ano yung pwede kong ikabuhay sa sarili ko. Wala akong pakialam sa kanila, kundi yung nanay ko lang ang inaalala ko ngayon. So yung nanay ko nagpipilit siya kasi kasama din sa plano eh. Nagpipilit yung nanay ko na mapauwi nila ako doon sa kabila. So nakakausap ng nanay ko yung mga kapatid ko sa Facebook. So, parang nagpipilit yata sila na gusto akong ibalik doon sa kabila. Yun nga lang, talagang napakabigat na hindi na pwedeng. Talagang hindi po pwede kasi talagang magulo. Hindi ako pwedeng may mga taong kasama na bago sa akin. Kaya mas okay na ako mag-isa. Kung wala na yung kung sabi ng nanay ko pupunta daw siya ng Cebu, hindi ko alam.
So ewan ko, kasi alam nyo nangyayari doon sa Bagtas, talagang matindi, sabi ko sa inyo. Talagang nakaplanong lahat kung anong gagawin ng mga putang nando. Mabigat ang tema ngayon. Pati radyo sa 105.9 napapaawit. Hindi ko alam kung bakit awit. May mga pinaglalaruan tayong mabuti kasi dito sa nga napakadami niyan. Wala akong ni isang kasama rito kundi nanay ko lang. Nanay ko lang ang nakakausap ko ng maayos-ayos. Wala akong ibang kasama dito. Kaya wala akong pinagkakatiwalaang ibang tao dito kundi yung nanay ko. Nahudas din dahil nga nagagamay nila, namamanipulan nila, napapaikot nila. Yun ang mabigat. At sinong aasahan mo? Napakatagal na ng panahon na ako lang mag-isa. Tandaan nyo mabuti na ako lang mag-isa. Ang kaisa-isang tumutulong sa akin yung nanay ko. Mapahirap. Wala nang sagana. Mapahirap hanggang hirap. Sa sobrang hirap, kasama ko lagi yung nanay ko. So, sa lahat ng sakripisyo, yung nanay ko ang nagsakripisyong lahat. Kaya hindi naman ako pumayag na ganun-ganun na lang, na siyempre hahanap tayo ng paraan para matulungan natin yung nanay ko. Mahanap ako ng paraan kung paano mabigyan ng maayos na lugar. Sana makahanap ng maganda-gandang lugar. Kung meron nga lang sa Cebu mga party kasi ng nanay ko, mga paryente niya, mga Villa Gonzalo sa Cebu. So, kilalang kilala ang Villa Gonzalo sa Cebu. Yan ang mga matatandang tao sa Cebu, yung mga Villa Gonzalo. Kaya nga may mga Villa Gonzalo compound doon. Barangay Villa Gonzalo ba? Hindi ko alam. Basta isang buo yun. Puro Villa Gonzalo yun, yung isang lugar na yun. So, sobrang, kasi itong nanay ko matanda na at mahina na syempre. Nasa 70 years old na siya. 70 na ba? 70 years old. So, santakin nyo sa simula't simula. Hindi man lang nung nandun siya sa Mindanao, nasa Sams, maayos-ayos ang buhay niya doon. Dahil yun nga lang, wala tayo doon. Nagtatrabaho tayo dito, nag-iisip tayo ng parang kung paano tayo magkabahay, paano tayo magkasarili. Ito nga lang na napasok tayo sa isang malaking gulo na isinabit tayo sa isang napakalaking katarantaduhan ng mga relihiyon na to. Yung mga siraulong iglesyang yan, pati yung mga dating dami. So napasok tayo sa hindi natin inaakalang mapupunta tayo doon na gantong sistema. So hindi nyo naman, nasa sa inyo kung anong nakikita nyo sa akin na kung paano ang ginawa ko sa napakaraming taon na ginawa ni Jan. Nako, mga taga Cavite na lang magsasabi sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. At wala akong sana isa sa inyo makaisip na makapag-isip kung anong pwede nyong maibigay, na hindi naman pera, basta kung ano lang tulong na maibigay nyo sa amin, na pwede naming lugaran, pwede naming puntahan ng tahimik, na walang yung pwede sa malayo dito, sa mga dagat, yung mga dagat,
Napakasarap. Medyo makaka-free tayong makaka-run away na walang mga siraulong mga sira. Yung mga gagong to. Gusto kong gamayin. Gusto kong talian sa leeg. Gawing robot. Kasi ano pa nga bang gagawin ng mga gagong to? Ano nga bang pwede nilang gawin sa akin? Diba? Kasi nga sinabi ko na sa mga taga-ibang bansa na ganito, ganyan. Next year, hindi ko alam kung anong mangyayari next year. At parang yun na nga rin na parang may hinahabol na Pasko to. Hindi Pasko ang hinahabol ng mga putang inang to, kundi yung next year na mangyayari. Election sa next year. Inaugural ni Trump na presidente ng Amerika next year. Hindi ko alam kung anong mga hinahabol ng mga gagong to. Wala naman kasi akong naiisip na maraming pwede nilang gawin. Bakit nila ako iniipit ng ganito? Na pinagpaplanuhan ako, sineset up ako ng ganito. Hindi ko alam. Marami silang pwedeng gawin. So kayo nang bahala sa mamaya gagawa tayo ng mga video. Mga voice record na nga lang. Abang na lang kayo sa GC. So kung nanonood kayo dito, magtanong-tanong lang kayo sa Facebook, saan ba yung GC ni Janjan? Lahat ng mga debatista. Kunyari may debatista sa GC, yun, sa Russia TV. Doon sa Russia TV. Pumasok ka doon sa grupong yun. Tanungin mo saan yung grupo ni Janjan, yung group chat ni Janjan. Pasok nyo ako. Yun. Para makabalita kayo na mas malaki, mas madaming balita na masasabi. Na makukunan nyo ng mga impormasyon. Napakadami. Napakadami nilang. Ako wala naman akong pakialam sa kanila. Sarili ko lang ang iniintindi ko ngayon at nanay ko. So nanay ko kahit hudas yan, wala akong magawa, nanay ko yan. So kayo nang bahala na mag-isip kung ano yung pwede nyong maiambag sa atin. Alam nyo naman na hindi ko alam. Makakabayad ba kayo sa mga binigay ko sa inyo? Kaya nyo kayang bayaran yung mga ibinigay ko sa bansa na hindi ko alam kung mapupunta sa inyo, hindi. So kayo nang bahala doon. Kasi nasa sa inyo yan eh. Sabi ko kagabi kay doon sa X, sa Twitter X, sa X apps na tawag nito. Ang promise, ang pangako hindi mangyayari hangga't hindi nyo ginagawa. Tapos na ako sa pangako ko sa inyo. Kailangan nyo lang gumalaw. So yung pinangako ko sa Amerika na sabi ko na ganyan ang gagawin ko sa inyo. So mangyayari ba ang pangako kung hindi sila gagalaw? Walang kwenta ang pangako. Basta binigyan ko sila ng karangalan, honor na sinasabi. Kung ano yung karangalan na sinasabi. Na maging karangalan sa buong mundo. Na maging powerful nation. Alam niyo yung powerful nation? Isang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Yun ang ibig sabihin ng impluwensya na sinasabi. Okay, susunod na ulit muna. At mauubusan tayo ng MB sa inyo. Next time.